LB Vlogs family. LB Vlogs family. LB Vlogs family. LB Vlogs family. Woo! LB Vlogs family. LB Vlogs family. LB Vlogs family. Yay! Tumating po si Jonathan, kaaga-aga. Suot ko na, swimming na nga eh. Alas 8, alas 9 ka dyan. Tutulog pa nga ako. Ano ba ako sigising nyo pati doon eh? Alas 10. Yun. Kasi nag-i-edit kami. Pupunta ko yung tahan sa hapon ba wala eh. Lagi ka naman dito eh. Hindi kahapon wala, sarado. Pati nakaraan, sarado din. Andali, pasok. Ano nangyari? Si Myra kasi ano, si Myra. Ah, Si Myra tsaka si Ira, isa lang yun. Yun. Di ba may pasok mo sa yung tuwing gabi. Umaga hindi umuwi. Ano yun eh, call center ang trabaho niya. Call center, tapos panggabi siya, umuwi siya alas 9. Yung kinabukasan, hindi siya umuwi ng alas 9. Pumunta na ako doon, kinabukasan nandun na siya. Tinanong ko, Ote, andiyan ka na. Tapos sabi niya, ba't hindi ka umuwi? Tapos sabi ko, ba't hindi ka umuwi ng ano, alas 9? Sabi niya sa akin, bakit ba? Tapos, ano, ibebenta na niya yung bahay doon, yung dalawa, lahat na. Tapos hindi ko na siya makikita. Tapos, ano, nainis na naman sa akin. Pinagsarado na naman ako ng pintuan. Wala na ako ginagawang masama. Kaibigan ko matalik. Tapos, ano, sabi sa akin, tingin pera. O, bibigyan kita pag nagtrabaho ko doon kay kuya. Sabi niya, wag na. Tapos, may trabaho na. Tapos, tinatanong ko yung sweldo niya. Kung magkano, hindi niya sinasabi sa akin. Tapos, una, tinanong ko may trabaho na hindi niya sinabi. Tapos, anong klaseng kaibigan yun? Walang kwenta. Tapos, umiyak pa nga ako sa kanyang kunti. Tapos doon, tapos na. Tapos doon, kaya Jenny, yung mga tao doon, marami, sinabi ko, yung pagmamahal ko sa kanya, umibigaw sa kanya, seryoso. Tapos sabi ng mga tao, hayaan mo na, kaibigan mo na lang yun. Mahalin mo na lang mama mo. Kaya nga ako ginagana magtrabaho doon kila kuya, pumayag na nga ako. Ngayon, wala na, hindi na ako pumayag. Hindi ko na saka makikita, ibibenta na yung bahay. Tapos, doon sa barangay, dinala na kami. Ngayon, hinintay na namin tawag ng sakyan kasi ginagawa yung bahay doon, SWD. Umuwi kami sa amin. Tapos, babalik sana kami alas 2 sa barangay, kaya alas 4. Hindi na ako bumalik. Tapos, nawala na akong gana eh. Meron na inspirasyon dahil sa kanya, kay Myra. Tapos, hindi siya pumayag eh. Nawala na akong gana para gawin ko yun. Wala nang yung ano, wala na akong dahilan, tsaka wala na akong paglalaban. Kaya bumalik na lang ako sa amin sa Kiko, ay sa P6, tumambay na lang uli kami, pumayag yung mama ko. Para ngayon na namin pumunta doon kila kuya eh, nadadaling kami sa SWD. Bakit naman? Kaya Myra kasi ako kumukuha ng lakas ng loob eh, para ganahan eh. Ngayon wala na, kaya sabi niya, sinabi ko na sa'yo, ano yun te? Alam ko na yun, kaibigan lang kami. Si Myra, umiyak ako doon sa kanya, pati doon sa mga tao, nakita. Pati kay Jenny. Grabe ginawa sa akin ni Myra. Umiyak ako. Yung kay Myra sana, pinuputol ko na yung ano namin, pagkakaibigan namin. Bakit na naman? Ayoko na siyang maging kaibigan. Bakit? Grabe ginawa niya sa akin eh. Makita mo lang pag nandun, maski ko na sa kalagayan ko eh, iiyak eh. Wala ako sinabi na ano, hindi na ako nagpapablog sa iba. Wala naman silang sinabi, kaya wala ako sinabi. Ako may gusto, ako may karapatan, kaya walang bawal sa akin. Wala naman sila sinabi sa akin, sila nagsabi lang yun eh. Oh. Kaya sinusunod ko lang sarili ko ngayon. Wala nang ibang susunod sa akin kundi sarili ko. Tsaka si Myra, tapos na kami, pinutol ko na. Oh, putol na tayo Myra. Anong magiging sitwasyon yan kung ayaw ka naman sa nakaplano pala mangyari? Ayaw ko na talaga eh. Ayaw mo kung bakit. Alaman ni Kuya yan kung bakit. Kay Myra, nawala na ako ng gana. Sa si Myra ang dahilan? O siya ang may dahilan. Sa kanya lang, sige panoodin niyo na Kuya. Kuya ka business. Ayoko na, hindi na ako papayag.
Tsaka, murong na ako. Isa lang may dahilan eh. Kaya ako nabuhay ng loob, may gana ako ngayon, wala na akong gana eh. Wala na akong pakailam eh. Oo. Wala na akong pakailam, bakit? Eh, sa kanya lang akong kumukuha ng lakas eh. Hindi, ang plano kasi Jonathan, si Nanay Marita dalhin sa Home for the Aged, tapos ikaw magtatrabaho ka, di ba? Ano naging problema doon? Wala namang kinalaman si Ate Mayra doon. Hindi, ibibenta niya kasi yung lupa niya, yung bahay niya, hindi ko na siya makikita. Tapos, may trabaho naman sila, bebenta pa nila. May mga trabaho naman. Baka binibiro ka lang na naman. Hindi, binibenta talaga. May nagpumunta nga ron, mga tao eh. 3 beses na, totoo nga bebenta. Kasalanan naman niya eh. Hindi niya kasalanan yon. Dapat ikaw magkaroon ka ng ng isipan na para sa inyo naman mag-ina, para sa inyo ni Nanay Marita. Kung ano mas makabubuti kay Nanay Marita, mas makabubuti sa iyo. Napakaganda ng pupunta si Nanay Marita sa Home for the Aged, tapos ikaw papasok ng trabaho. Ganun lang kasimple muna. Tingnan mo sa sunod, pagka nakaayos-ayos ka ng sarili mo, nakapagtrabaho ka na, makapag-ipon-ipon ka, tingnan mo, mas maraming darating sa'yo na, mas karapat-dapat. Oo, tama nga ko eh. Yung iniwan ko sa barangay si mama, umiiyak nga eh. Sinundo ko ng barangay doon, mama umiiyak sa barangay. Tapos doon pa kaya, iiyak ko hindi, labo naman ng mama ko. Sabi ko, ganang umiyak, tapos, ganun mangyari, iwan ko iiyak doon, hindi na lang. Kung dahilan ko, kaya kami umalis. Yung kay Mayra, talagang pinangako ko sa kanya, babalik ako rito, hindi na ako papayag. Yung bumalik na nga ako sa amin, hindi ako pumayag. Tapos sabi ng mga tao doon, akala ko, doon na kayo. Hindi, ayaw na namin. Yun, sabi, isipin mo dapat nanay mo, sabi ganun sa akin. Tapos, mahal mo sana nanay mo. Eh, wala na akong gana eh, nawala na ako ng gana. Nangyari doon eh. Tatanungin ko nga si mama kung papayag na siya eh, o hindi. Kasi nalulungkot ka, dinipsi kami. Nalulungkot pa rin kami. Pero si Ate Mayra, payag naman na punta si Nanay Marita doon. Payag naman siya, gusto nga niya eh. Tapos sabi sa akin para magpakabait daw ako doon para maganda daw buhay ko. O yun naman pala eh. Eh paano kami? Wala lang kami. Parang wala kami. Parang wala kaming ganun. Parang wala, singaw lang ako sa kanya eh. Ano bang inaasahan mo kasi? Na mag-isuta ako siya eh. Hindi ka pwede Jonathan, may asawa siya eh. Kasi binili na kasi kaya hindi kami nakinig eh. Binili na kay Wakiwa, hindi kami nakinig. Sinabihan nga ako ni Kuya, huwag na ako matigas ng ulo eh. Oo, sumunod daw ako. Ayun, pinairi kayo matigas ang ulo ko. Eh paano yun, wala na akong gana nga eh. Kaya nga ako pumayag eh. Dahil sa kanya eh, ngayon. Kaya may ako kasalanan doon. Asa si Nanay Marita ngayon? Doon, naghihintay. Eh, pinapaligo mo kayo. Pinaligo ko ng malinis na yun eh. Pag ako nagpaligo yun, sobrang linis. Oo. Oo, binisan pa nga namin yun, malinis na yun. Sino kasama mo? Ako lang nagpaligo doon, Tati Jenny. Si Ate Jenny. Mabait yun, Tati Jenny. Yung inupa namin doon. Saan niyo pinaliguan? Doon si sa kanila, sa baba dito. Boss. So paano yun ngayon Tan? Di ba kahapon yung usapan na pupunta ng SWD si Nanay Marita. Tapos hindi natuloy. Di ba yun ang usapan? Yun yung usapan eh. Eh, umuwi kami sa amin eh. Sabi ko, alas 2 uwi na ako. Sabi niya alas 4. Hindi kami bumalik. Ang pagkalam ko kasi pumunta ako dito. Gating body. Pati dito kahapon. Tapos pagkaisip ko, pupunta sila. Susunduin na kami. Hindi na naman sila pumunta rin. May sakyan sila. Pag hindi kami pumunta rin, hindi sila pumunta sa amin. Hindi sila pumunta eh. Ewan ko anong nangyari. Tapos sila ang inaantayin nyo na pumunta. So, nandun na kami sana kahapon sa barangay. Umalis kami, babalik na lang kami, hindi kami bumalik. May sakyan naman sila, di sila na lang pumunta ron. Hinihintay na kasi yung tawag doon, ginagawa pa yung bahay. Tapos na, may mga sakyan naman dyan, hihatid na lang kami. Umalis kami. Sige lang, i-reschedule siguro yan Tan, no? Oo, schedule.
Eh sila kuya parating na raw. Yung sa barko daw, pauwi na, wala naman signal eh. Sige lang, pero payag ka naman na, di ba? Payag naman ako. Sige lang, reschedule yan. Mapunta si Nanay Marita sa Home for the Aged, tapos ikaw magtrabaho na. Magandang ano yan, simula na ano. Ang sa ngayon, ang kailangan lang muna ngayon. Ano kailangan mo sa ngayon? Ngayon? Oo. Yun, nagpa-vlog nga ako yung kay Mayra, pati doon siya, nadamay na yung sa amin. Pinagsama ko na eh. Yung pinagsama ko na. Yung kay Mayra tsaka yung sa amin. Ilang masusolusyonan naman lahat yan, relax ka lang. Ayan talaga ang buhay. May mga pagsubok. Huwag masyadong dibdibin yung mga bagay-bagay. Ang kailangan lang wala kang inaapakang tao, na wala kang sinisirang tao. Wala na akong sinisira eh. Para malinis ang konsensya mo. Kung ano tingin mo tama, anong dapat, anong kailangan, yun lang gawin mo. Hanggat wala kang alam na masamang ginagawa, tuloy ka lang. Pero sa ngayon, maganda kasi yung yung plano sa inyo. Malungkot pa rin kasi. Sa simula lang yan. Sa simula lang yan. Tingnan mo, pag nasa Home for the Aged din si Nanay Marita, mas makakakilos ka na eh. Tsaka maalagaan si Nanay Marita doon. Galing ka, Jonathan, talaga. Gulat ako sa'yo, natutulog pa ako eh. Umaga na nga eh. Kasi kami, Jonathan, hanggang madaling araw kasi kami, nag-iilit kami. Gigising kami yan, mga alas 10. Kala ko sino pong kumakatok. Tawag na tawag. Kasi akala ko may nawawala na. Si Jonathan pala. Hindi ka naman naliligaw lang. Ba't ka nakarating dito? Hindi naman. Sadya mo talaga pumunta rito? Pumunta ako rito, sadya ako. Kapong pa sana pumunta eh. Wala kayo. Wala nang masama pumunta eh. Tsaka pumunta rito eh. Oo naman. Wala nang bawal. Free ka naman lagi, Jo. Kahit anong oras gusto pumunta rito. Kahit sino. Bakit binabawalan? Tsaka hindi naman sinabi. Kung sa kanya sabihin, bakit ba? Ginagawa sa akin ni Mayra, bakit ba? Ganyan din sasagot ko sa'yo, bakit ba? Pares na kami ni Mayra. Kung ayaw niya, ayaw ko rin. Kala nila, sila lang meron. Pares lang naman tayo lahat tao. Sila niya, sila lang. Eh, paano naman ako? Sa akin bawal, sa inyo hindi. Pangit yun. Puro na lang kaya ako, hindi, puro mali. Lahat ng ginawa ko mali. Parang wala akong karapatan. Parang dapat tao. Kung ganyan ka sana lagi na kakapag-isip, kaya mo pala mag-isip ng ang job, pinaka dyan kasi isipin mo kung anong mas makabubuti sa inyo ni Nanay Marita, no? Ano bang mas makabubuti? Yun ang timbangin mo eh. Kung pupunta si Nanay Marita sa Home for the Aged, ikaw naman magtatrabaho, o dyan lang kayo sa lansangan pareho Nanay Marita. Ano mas maganda? Hindi mo na sana ron eh. Di ba? Tapos ako magtatrabaho para may pera din ako. At least na titimbang mo kung ano mas maganda. Tama naman. Kasi inaano ko kasing lungkot na naman eh. Wag kang yung lungkot-lungkot na yan, Jo. Pansamantala lang yan. Ang lungkot lilipas yan. Basta ang importante, tingnan mo yung mas bubuti ng pangmatagalan. Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Hindi ko marami na nagsabi. No, Ganun nga sinasabi sa akin. Pero susundin mo ba? Kasi kahit ilan karami ang magsabi, Jo, kung anong tama, kung ano mas makakabuti, kung hindi mo naman susundin, hindi mo i-absorb o hindi mo tatanggapin sa pagkatao mo na yun ang kailangan mong gawin, wala rin mangyayari. Kailangan tanggapin mo sa pagkatao mo na tama sila, tama yung sinasabi nila, yun gagawin ko. Hindi pa pumunta na sila kuya. Sila kuya pumunta, hindi na katanggit sama na ako. Hinihintay ko lang talaga sila eh. Para sigurado. Kasi sila ang unang nagsabi niyan eh. Kasi binili na kay kaibigan niya. Kiwa-kiwa, binili na. Eh sila na bahala. Andun na kami sa barangay, atin na sana kami. Pumunta kami sa amin, bumalik eh. Hinihintay lang namin tawag dun.
may mga sakyan sila sa barangay, hatid na kami doon. Eh umalis kami, hindi kami bumalik ng alas 2, alas 4. Tapos may pinuntahan ako rito. Nangyayisip ko, pupunta sila doon gabi. Eh hindi rin sila pumunta, may sakyan naman sila. Ewan kung bakit. Kung nagtampo na tayo, nagalit na rin si Kagiwa. Wakiwa. Binili ni Kuya yun sa kanya. Sabi nga ni Kuya sa akin, huwag daw matigas ang ulo. Sabi ko, ano, oo Kuya. May sabi naman siguro, matigas na naman ulo ni Jonathan. Nabiya na, wala talaga. Pero pag pumunta si Kuya, baka sakaling pumayag na rin kami. Sabi ni Mama ko, pag pumunta si Kuya, kasi pauwi na sila eh. Mga ilang araw na lang ata, nandiyan na sa kanila. Baka gumaretso yan doon sa amin. Baka tatawagan niya ano. Kasi nagtatawagan sila ni Wakiwa. Hindi ba ito ko. Pag nalaman, ay pumayag. Basta nga ay pumayag eh. Baka sila kang pumunta ron na Kuya. Baka kausapin ulit kami. Baka sakali pumayag na kami. Dadali na kami ron. Pag nandiyan na sila Kuya, pauwi na. Tan, ito kanin tsaka ulam yan ha. Kanin ulam para sa inyo Nanay Marita. Teka, lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng hindi pa masyado nakasarado yan. Kawakan mo. Lagyan natin ng kanin. Mainit. Tapos ng ulam. Yan, para may pagkain ng tanghalian. Nagkatsara ka doon? Meron din. Plastic. Hindi kaya masasira ito. Hindi naman. Ba niya lumusot? Hindi naman. Tsaka ito tanaw, para kito mo na, kung may bibilhin kayo Nanay ha? Ayos na yan? Ulan pa ba? Hindi naman. Wala naman na. Parang, Yung isang araw, malaking ulan eh. Yung isang araw. Pero nandun pa yung payong ginagamit niya. Dala ko nga dito yung lakaw eh. Dala ko nga kahapon. Ginamit ko siya mainit eh kahapon eh. Hindi kaya mo. Pero si Nanay doon pa kainin mo na pagdating mo. Habang mainit. sige na Tan, para habang mainit, baka si Nanay. Okay. Ano yung nakahilig pa yan? Ay, naka-DVD yan? Oo. Naka-record? Oo. Okay. Last na lang Kuya. Mga isang sagot lang. Wala na akong ibang sabihin pa. Kapapanood ko rin yan Kuya. Oo. Yung sa kaya ano kahit sa lalaw kay Balong. Sige. Lasa lang, panawagan lang ako. Ate Mayra, pinuputol ko na yung pagkakaibigan natin. Yun lang. Sige, ingat ka na. Pambihira ka talaga, Jonathan. Ingat. Pakay mo sa Nanay Marita ha? Sige. Yung pera mo, baka mahulog mo. Mayra, Sige. palabas mo lang yung ano. Sige. Yung sasalta ko sa kanya. Sige. Panoodin niya yan kasi para okay na lahat kami. Sige na, ingat. Salamat ha. Sige. Ingat.